So ayan mga mentors. Ayan, thank you so much Mentor Kevin. Ayan, alam niyo pa ba si Mentor Kevin? Last week lang siya nag-message sa akin. Ano siya, nakita ko yung message niya, nag-message request siya sa akin. Sabi ko, sino to? Tapos parang familiar sa akin yung pangalan niya. And then ayun, nakita ko nga, okay, from MVP. Then ayun, in-invite niya ako. Eh, siyempre, yes, mentor tayo eh. O, di ba? Eh, mamaya meron pa rin po ako. Siyempre, okay lang yan. Ganun po siya tayo eh. So ayan mga may ano nga po kung meron po ba ditong OFW. I know si Mentor Kevin from ano siya from Brunei. Ayan, meron po ba ditong OFW? I think wala. Former OFW po mga mentors. I think wala. Puro kayo nasa Pilipinas ah. Love na love niyo ang Pilipinas ah. Oh, meron si Mentor Marilu. So ayan po mga mentors, alam ko po excited na po kayo sa aking journey pero ayan po, para makilala niyo naman po kung sino yung nasa harapan ninyo. Kung sino po ba talaga si Mentor Helen. Ayan, from Israel pala si Mentor Marilu. So ayan, let me share my screen para makilala niyo naman po ako ng lubusan. Ayan. Ayan, nakikita na po ba yung aking slides, mga mentor? Kindly type to nga po, mga mentors, para at least ay, alam ko naman po na okay na po yung aking, ayan, okay na po. So, ayan. Sino po ba itong nagsasalita sa harapan ninyo? Teka, saglit. Itong aking iMac eh parang mukhang lilipat ako sa laptop. Ayan! Okay na. Mga mentors, nakikita na po ba? Ayan, thank you so much po mga mentors. Ayan, isi-share ko lang naman po sa inyo yung naging journey ko dito sa IM Worldwide. Bakit ako napunta dito sa IM Worldwide? At bakit ko iniwan yung napakagandang trabaho ko dito sa Singapore? Oh, by the way pala po, mga mentors, I'm from Singapore. So, ayan po. Sino po ba itong nasa harapan nyo? I'm Mentor Helen De Leon Biscocho. 45 years old na po ako. So, ayan po, a mother of three boys and a grandmother of a little girl. So, lola na po tayo mga mins. Ayan, former OFW po ako dito for more than 10 years actually. And I'm a Singapore citizen. So, hindi na po ako Pilipino mga mentors. Pero syempre po, pusong Pilipino pa rin po ako. Ano, bago lang po sa akin yung passport ko. Singapore passport na po tayo. Pero dati din po tayong ano, Philippine passport. And ako po yung founder ng Team Gravity Worldwide. Okay? Hello po, mentor ano. So ayan, ako po ay isang probinsyana, taga Batangas po ako, kaya ang punto ko ay mix na Singaporean, mix na Batangas. Ayan po, matigas magsalita. So ayan, ako po ay walo po kami magkakapatid, panglima po ako. So ayan po, kung kilala niyo po si Mentor Dizel Biscocho, isa din po siyang Super Elite Executive ng IM Worldwide. So at ako po ay panglima sa aming magkakapatid. Yung tatay ko po wala na dito kasi nagiinom siya ng time na yan, kaya wala siya sa picture. Alam niyo. But sad to say po, my father is already passed away and ito pong brother ko kasi manginginom eh, mga pasaway. Ay, sorry naman. Sorry. Pero alam niyo po ba yung mga mentors? Sabi ko nga po sa sarili ko, kung nakilala ko agad yung barley, sana nadugtungan yung buhay nila. But anyway, yun po yung kaloob ng Diyos sa kanila. So hanggang doon na lang po sila. And ito naman po yung mother ko. My mother is already 76 years old. Pero mukha po siyang bata. Kasi nagfo-for sachet po siya ng barley every day. O, di ba nakakabata yung barley? O, di ba? So ang tatay ko po ay OFW for more than 3 decades. So ako po yata yung nakamana sa kanya. Okay? Then, ayan po mga mentors. Baka magtataka kayo sa akin. Mentor Helen, bakit may malunggay? Bakit merong babae na nag-aalaga ng bata? May saging, may buko, may nananahi ng sapatos. Si Mentor Helen po ay raketera. Alam niyo po yun, ako yata yung tipo ng tao na hindi pwedeng walang pera. Hindi kasi po yung tatay ko po noon ay, syempre po, sa tagal niya po sa Saudi, nung kapanahonan po na nagkaroon ng gera sa Pilipinas, napauwi po siya. So noong time na yan, no choice po. Kumbaga, kailangan po namin tumulong sa aming pamilya. Kasi syempre, ang dami po namin magkakapatid, 8 po kami. Diba? Diyan po namin na-experience na, alam niyo yun na yung isang gatang na bigas, gagawin ng kapatid ko, gagawin niyang lugaw para makakain kaming lahat. Kasi kapag niluto mo yun, ilang kami? 8 plus 2, 10 kami. Paano magkakasya yun?
Ganun po yung buhay namin. Ganun po yung buhay namin dati. Kaya po, kailangan ko pong tumulong sa mga magulang ko para naman po may pambili ng ulam, pambili ng gamit ko pag mag-aaral na ulit ako. Kasi pag bakasyon po, talaga yun ang ginagawa ko. Alam niyo yung madaling araw, gigising ako kasi kailangan kong mga lakal. Dadali namin sa bayan para may maibenta, para may maibili po kami ng pagkain, bigas. So ganyan po yung buhay namin noon. Kasi syempre yung tatay ko po nagtatrabaho po siya pa extra-extra na lang. Kasi ang nanay ko naman po ay housewife. Then yung mga kapatid ko po, karamihan sa kanila maaga po silang nag-asawa. So ibig sabihin po ako po talaga yung naging breadwinner sa family namin. At ayan po, at the age of 17 years old, nagtrabaho na po ako. Kung kilala niyo po si Mentor Cecilia Taborete, magkatrabaho po kami niyan sa Pilipinas. Wala lang po siya dito sa picture na to kasi magkaiba pong shift kami. So, ang schedule po namin, 6 a.m. to 6 p.m. Kumbaga, 12 hours po shifting. Minsan, 6 months wala po kaming off day. Kumbaga, pag nag-off day kami, diretso na yon ano, hanggang alas 2 ng hapon. Matutulog kami ilang oras lang, tapos papasok na uli sa trabaho. At ito po, kung makikita nyo to, katatapos lang namin ng trabaho dito, sasahod na kami, pero yung ATM namin hindi namin hawak. Pamilyar po ba? Sangla ATM. Ayan, ganyan po yung kahirap ang buhay. Alam mo, ang tagal-tagal mo nagtatrabaho, pero yung sweldo mo, alam mo, yung hindi mo pa napapaghirapan, naiutang mo na. Ganyan po yung sistema namin. 10 taon po ako dyan, 10 taon din ang ATM ko sa tao. Sabi ko na ba namang buhay ito? Pagod-pagod ka. Tapos, magkano lang ang rate sa Pilipinas? Nung time na yun, nasa 120 to 138 pesos. Sabi ko, mamumutid buho ko dito ah. Paano na yung pangarap ko? Kasi po si Mentor Helen ay mataas mangarap. Kasi ang pangarap naman po libre, di ba? So, nung time na yan, sabi ko nakakapagod. Sabi ko, alam mo yun, ang tulog ko, maigsi lang palagi. Tapos pagod-pagod ka. Tapos yung matitira mo sa sahod mo, kulang pa sa pangkain mo, kulang pa sa pamasahe mo. Umuupa pa kami ng bahay. Alam mo yung puro nag-daydreaming na lang kami kasi inspector po ako, microscope po ako, nakatayo. 12 hours po kaming nakatayo. Ayan, alam na alam po ni Mentor Cecilia Taborete. Tapos mapapagalitan pa ng boss kapag meron kang mga may mga reject, alam mo yung mga ganun. Alam mo yung gutom na gutom ka na nga, pagod na pagod ka na nga kasi tinitipid mo nga yung allowance mo. Tapos ganun pa yung mangyayari. So sabi ko, hanggang kailan akong ganito? Sabi ko sa sarili ko. Kaya lang, sabi ko po noon, walang choice. Kailangan ko magtiyaga. Kasi hindi naman po tayo nakatapos ng hindi naman po tayo nakapag-college. So sabi ko, sige lang, sabi ko, darating din yung panahon na gaganda rin yung buhay ko. At ayan po, mga mentors, at the age of 19 years old, I become a single mom. Imagine niyo hindi lang po isa, kundi dalawa. So ayan po, ng time na yan, hindi po matanggap ng mga magulang ko, ng mga kamag-anak ko. Kasi ako nga po yung inaasahan sa amin. Alam mo yun, sabi ko, bakit naman sila nagagalit sa akin nangyari na, naandyan na eh. Pero alam niyo po mga mentors, kung meron po ditong single mom, ako po, hindi ko po ito kinahiya. Naging proud ako. Alam niyo kung bakit? Kasi napatunayan kong babae ako. 'Di ba? Kasi nagkaanak ako eh. O 'di ba? May mattress ako. Oh, pero alam niyo po marami po talagang pinagdaanan ng time na yan. Ayun, kung makikita niyo naman po ako, ang bewang ko dito parang 23 lang yata compare ngayon. ang laki ng ang laki ng difference. So ayun po nagkaroon ako ng dalawang anak. Kaya ayan po yung mga kamag-anak ko, even po yung family ko talagang iba na po yung tingin nila sa akin. Kasi yung expectation nila sa akin, ako yung aahon sa kahirapan sa pamilya ko, hanggang sa, alam mo yun, kulang na lang ipagtabuyan ka. Kasi syempre, probinsya, pag sinabing disgrasyada, ang anak mo putok sa buho. Ganun po. Lalo po sa amin, sa Batangas, naku, ang dami po diyang marites. Alam mo yung nag-iisip ka pa lang, alam na nila yung mangyayari, masyadong advance. So sabi ko, who cares? Sabi ko, bakit? Di naman ako humingi sa inyo ng pangkain ng mga anak ko ah. Di ko naman kayo pinoporwisyo. So, pero marami po ako naririnig. So sabi nga po dito, when people put you down, God will pick you up. Yun po yung aking talagang pinanghawakan ng panahon na yan. At ayan po mga mentors, dahil nga po sa sobrang hirap ng buhay sa Pilipinas, wala po akong asawa, single mom ako, may dalawa akong anak. Paano ko mabubuhay yung mga anak ko? Alam niyo po ba yung mga dalawa kong anak? 1 month pa lang po nasa nanay ko na.
lumaki po sila, hindi ko po nasaksihan kung kailan sila naglakad, kung ano yung unang nilang sinabi. Wala, hindi ko po talaga nasaksihan yan. At ito po, hindi ko po to makakalimutan na alam niyo yun na talaga nag-apply po ako dito sa Singapore na ayan naman po, na-approve naman po yung visa natin. So yung anak ko pong panganay, 9 years old, yung pangalawa ko po, 3 years old noong time na yan, iniwan ko po sila sa Pilipinas. Alam niyo yun, umalis ako sa amin, nakapambahay ako. Tapos isinungkit ko lang sila ng mangga para ano may maaliw sila, at least may pagkain, di ba? Pero ito pong panganay ko, sabi niya sa akin, Mama, aalis ka yata, sabi niya sa akin. Bakit may dala kang luggage? Iwan mo kami. Wala na nga kami tatay, iiwan mo pa kami. So ganun yung sabi sa akin ng panganay ko. Sabi ko, hindi anak, ihahatid ko lang tong luggage. Sabi niya, hindi eh. Nakita ko yung bag mo, may passport. Ibig sabihin, mangingibang bansa ka. Iiwan mo kami. Paano na kami? Alam mo yung pangalawa ko, 3 years old pa lang, nakatingin lang siya sa akin. Sabi ko, hindi, babalik ako, hintayin niyo ako. Tapos alam niya, nagkakagat na yung dilim. Tapos dumating na si tricycle. Alam mo yun, the moment na pumasok ako sa tricycle, hindi ko alam kung aatras ba ako o hindi. Pero sabi ko sa sarili ko, gagawin ko to not only for myself, gagawin ko to para sa kanila. Tapos nung nasa tricycle na ako, sabi ko sa sarili ko, hindi ako lilingon, dire-diretso lang ako. Pero hindi ko po natiis. Alam niyo yung dalawa kong anak ko, yung panganay ko nakayakap sa bewang ko, yung pangalawa ko nakayakap sa binti ko. Sabi niya, Mama, wag ka nang umalis, magtrabaho ko na lang dito sa office. Alam mo, parang sa kanila, easy to say, pero hindi nila alam kung ano yung situation ko. So, nung time na yun, nasa tricycle ako, nilingon ko sila. Alam mo, nakatayo pa sila doon. Tapos umiiyak sila. Ang sakit ng dibdib ko nung time na yan. Alam niyo, nang ibang bansa ako, ang tanging baon ko lang po, yung pangarap ko, yung determinasyon ko na may bigay ko yung magandang buhay sa mga anak ko kasi nga wala po akong asawa. I'm a single mom. Paano ko maibibigay yung gusto nila, di ba? Kasi iba yung wants, iba yung needs. So sabi ko, kung ako nga sa sarili ko, hindi ko kaya na yung sarili ko kasi lubog ako sa utang namin naka ano yung ATM ko. So paano pa, di ba? So ayan po, pumunta ako ng ibang bansa. Hindi ko alam kung ano yung mangyayari sa akin kasi ibang environment, ibang mga tao. Yung hindi ko alam kung anong mangyayari sa akin. Kumbaga, pinakasan ko lang po yung loob ko. Tinapangan ko lang. So ayan po, nakahanap naman po tayo ng magandang trabaho dito. Actually, hindi lang po ito yung naging trabaho ko dito. Ayan po, familiar po kayo kay Manil Reynes, tsaka ito po si Kim Domingo. Kim Rodriguez, ano ko po sila dito, customer ko po sila dito. Nasa high-end boutique po ako. Kung familiar po kayo sa Armani Exchange, Emporio Armani, ito pong Balmain, brand po namin yan. Kenzo, Balenciaga, ano pa ba? Prada, ayan po. Under po ng ano namin yan, ng company namin. So mahirap po makapasok diyan pero nakapasok po ako diyan dahil makapal po mukha ko, malakas ang loob ko. Kasi ako po talagang kahit sino kakausapin kita, sige, interviewin mo ako. Pero based on the experience po, kaya po nakapasok ako dito. Talagang mahirap po makapasok dito. Ang nakakapasok po talaga dito ay yung may mga higher degree. Pero si Mentor Helen, hindi naman po nag-college eh. Pero nakapasok po ako dyan. Maganda yung trabaho, maganda yung uniform, puro forma, puro dating, pero walang datong. Alam niyo yun. Kasi po mga mentors dito po sa Singapore, ito po yata yung pinakamahal na bansa. Napakataas po ng cost of living dito. Yes, nakakapagpadala naman po tayo sa Pilipinas kasi syempre, I'm earning dollars. Oh, dollars yun ah. So, ayan na po, kahit pa paano naman po, yung mga anak ko, nabibigay ko naman po yung gusto nila kasi syempre, nasa nanay ko sila, na nabibigay naman po ng masarap-sarap na pagkain. Alam mo yun, na nakakain naman sila sa Jollibee. So sabi ko, nung time na nagtatrabaho ako, kahit Jollibee, di ko man lang sila madala. Doon lang sa turo-turo, yung 20-20 pesos lang. Pero at least, nung nandito na ako sa Singapore, nabibigay ko naman yung gusto nila. Yun nga lang po mga mentors, dito sa trabaho na to, alam niyo yun, dito po sa Singapore, napakabilis po ng oras. Hindi mo namamalayan, tapos na yung buwan, tapos na yung taon. Tapos ang trabaho po dito, talagang napaka-hectic and toxic. Kasi po, syempre nasa sales po kami. Iba't ibang lahi yung nakakaharap namin dito. Kaya po talagang naging dominante din po ako kasi syempre iba't iba pong mga lahi nakakausap po dito. Tsaka kailangan po mabilis ka dito mag-isip. Mabilis ka mag-compute, mabilis ka makipag-communicate. So doon po talaga ako nahasa. So ayan, okay naman po yung commission kasi kumikita naman po tayo ng kahit papano. Kaya lang sabi ko, bakit ganun?
trabaho ako ng trabaho, wala akong ipon. Alam mo yun, payslip lang. Sabi ko, nasaan na to? Pag kinonvert ko to sa peso, 100,000 plus pa rin. Bakit wala akong ipon? Sabi ko, there's something wrong. Sabi ko, bakit? Kasi nga po, napakataas ng cost of living dito. At syempre, sa Pilipinas, kailangan mo magpadala, di ba? Kasi syempre, yung nanay ko, kailangan ko din suportahan. So sabi ko, parang paulit-ulit lang yung routine ko. Walang nangyayari sa buhay ko. Nadadagdag sa akin, edad. So doon po ako napaisip. Then, ayan po, eto nga, sabi ko sa inyo, trabaho, sweldo, bayad, utang. Sabi ko, ilang taon na bang ganito lagi ang takbo ng buhay ko? Sabi ko, kung wala akong babaguhin, walang mababago. So palapit o palayo na ba ako sa pangarap ko? So yun po yung pumasok talaga sa isip ko ng time na to. So ayan nga po, dahil sa sobrang sipag po ni Mentor Helen, kasi po, syempre, Pilipino. Kapag nasa ibang bansa ka, talagang ibibigay mo yung the best mo kasi yung expectation sa inyo ng mga tao dun sa bansa na pinuntahan mo talagang mataas kasi alam nila ang Pilipino masisipag. So syempre, paninindigan ko po yun. 'Di ba? Kahit may sakit po ako, nagtatrabaho ako, kahit masama talaga yung pakiramdam ko, sige, trabaho, trabaho. Until ayan po mga mentors, na-diagnose po ako ng cervical cancer. Yung simpleng dysmenorrhea lang po, mentors. Hindi ko po alam na cancer na pala. Nakita nila may cyst ako, both side ng ovaries ko, at meron din po akong endometriosis. Ito po talagang gumuho yung mundo ko nun. Sabi ko, ha, may cancer ako? Stage 2? Ang tanong ko po sa doktor, hanggang kailan na lang ako mabubuhay? Hindi pa ako ready. Meron pa akong pangarap. May gusto pa akong patunayan sa sarili ko. So sabi lang po sa akin ng OB ko, I need to undergo the chemotherapy and radiation. So alam niyo po mga mentors, dahil nga po, alam mo yung parang inaano ko rin yung sarili ko, inaaliw ko yung sarili ko. Sabi ko, ha? Magkikimo ako, makakalbo ako. Ayoko makalbo, sasampu na nga yung buhok ko. Alam mo, parang inaano ko na lang yung sarili ko, inaaliw ko na lang yung sarili ko. Pero deep inside, sabi ko, hala, ayoko pang mamatay. Sabi ko, hindi pa ako ready. Sabi ko, wag naman, bata pa naman ako. Gusto ko pang makababae. Kasi nga po, wala nga po akong apong babae. Ay, wala nga po akong anak na babae. 'Di ba? So, ayan po, because of my angel, mga mentors, ito po, kailangan po natin tandaan na yung pong ating amazing barley, kahit sino po i-share po natin to. Dahil ako po, ang tagal po ako sinira ng kapatid ko, pero hindi ko po itinake ang barley. Skeptic po ako sa barley. Hindi ako naniniwala. Kasi sabi ko, may gamot ako. Nagre-radiation ako. Bakit kailangan kong i-take yan? Eh baka mamaya dahil dyan mamatay pa ako. Ganun po ang mindset ni Mentor Helen. Lagi po niya sinasabi sa akin, ate, i-take mo to. Panoorin mo tong testimony ni Maritoni Fernandez. Sabi ko, stress na nga ako. Alam mo yung stress ko, nagkaroon ako ng anxiety na nauwi sa depression hanggang sa dumating na yung point na nagsasalita na ako mag-isa mga mentors. Pagkagaling ko po niya sa trabaho, ayaw kong kumausap ng tao kahit pamilya ko. Nandun lang ako sa kama, hindi ako nagsa-cellphone, masakit ang ulo ko kasi syempre hindi nga po ako makatulog. Tapos nagsishivering po ako palagi, nagpapawis yung kamay ko. Kasi may cancer nga po ako. Tapos nagtatrabaho ako, nagre-radiation ako. Alam niyo yun? Tapos ang dami ko pong iniinom na gamot, 16. Nag-IV drip po ako palagi. On and off po ako niyan sa hospital. Pandemic po ito, 2020. Alam niyo yun, di ba bawal lumabas pero lagi po ako nasa ospital. Ano po ako niyan, talagang suki-suki po niyan ako sa ospital. And napaka-grateful lang po and thankful po kasi Singapore citizen po ako. Pero kung hindi po ako Singapore citizen, baka kahit buhay ko kulang pambayad sa ospital. So dito po may mga subsidized, libre po yung gamutan dito sa Singapore, basta Singaporean ka. So ayan po, to cut the long story short, dahil sa kapipilit po ng kapatid ko, dahil hindi ko na po makayanan yung nararamdaman ko, dahil hindi po ako makatulog. 6 na buwan, wala po akong maayos sa tulog. Inaano ko lang po yung mata ko, nire-relax ko lang, pero hindi ako gising. So ayan po, 3 a.m. ng madaling araw, punta ako sa kusina, kumuha ako ng kahon, ng box ng barley. Sabi ko, mukhang okay naman to ha. So nakita ko halal siya. So sabi ko, kung ito yung makakatulong sa akin, i-spread ko to sa aking mga kababayan. So to cut the long story short, mga mentors, itinake ko po ang amazing barley. Dahil sabi nga po ng kapatid ko, ito yung makakatulong sa akin. So sabi ko sa sarili ko,
Hindi ko malalaman kung hindi ko susubukan. So tinay ko po yung barley. Nag-start po ako sa 2 sachet, 3 sachet, hanggang sa nag-8 sachet po ako mga mentors. Hanggang sa yung kapatid ko po, nagulat ako, may mga dumating na po ditong barley. Ang dami po kahon-kahon. Sabi ko, ano yan? Sabi niya, barley, itik mo to lahat. Ubusin mo to lahat para lang mawala yung cancer mo. So nung una po, hindi po ako naniniwala. Sabi ko, mamamatay na nga ako, painumin mo pa ako niyan. Yung po laging sinasabi ko. Kasi negative po ako nung time na yan eh. Then ayan po mga mentors, 3 buwan ko po ininom yung barley consistently. Alam niyo po ba yung una kong naramdaman? Yung miss na miss ko po, yung nakatulog ako. Pagising ko, may muta ako. Sabi ko, hala, nakatulog ako. Tapos yung immune system ko, unti-unti siyang lumalakas. Yung hot flashes ko, nababawasan po siya. At ayan po, dahil po may maganda tayong produkto. Tapos yung company natin, di ba na-awardan ng Most Sustainable Livable Company. Mga mentors, ito po yung good news. Ito po, nung nag-follow up check-up ako, supposedly, ito na po yung schedule ng chemotherapy ko. Ang dami pong ginawang test sa akin dyan. Talagang na-murder po ang aking ano dyan. Alam niyo na po yun. Kasi nga po, kasi colposcopy, tapos, grabe po yung ginawa sa akin. Tapos, ayan po, while waiting po ako niyan sa result, kasi nga po magkikimo na dapat ako niyan. At ito po yung good news. Nagulat po yung OB ko, even po yung doktor, kasi wala po silang nakitang cancer sa akin. From stage 2, wala po silang nakitang cancer sa akin. At ayan po, yung check-up ko po noon, sabi niya sa akin, balik ka after 3 months. Kasi hindi ko ma-confirm kung may cancer ka pa ba o wala. So after 3 months po, balik ako. Yung 3 months ko, naging 6 months hanggang sa naging yearly po. At mga mentors, sobrang galing po ng produkto natin. Napaka-amazing po. 2023, may OB po, dineclared na po niya na I am cancer-free because of the products natin. Hindi po natin sinasabi, hindi ko po sinasabi ng barley po natin ay gamot, pero ito po yung nakatulong sa akin. Until now po, nagbabarley ako kasi sabi nila bumabalik daw po yung cancer. Pero every time po na magpapacheck up ako, wala na po silang nakikita sa akin. Clear po lahat. Hindi ko na po kailangan mag-chemo, hindi ko na po kailangan mag-radiation. Wala po akong ibang iniinom na gamot or kahit na yung sa aking hot flashes or sa aking mga vitamins, wala po. Barley lang talaga. So cancer-free na po tayo. So ayan po mga mentors. At dahil naging cancer-free na po tayo, actually po mga mentors, nag-resign po ako niyan sa company. 2021, may cancer po ako niyan. Hindi po alam ng mga katrabaho ko, hindi alam ng nanay ko, hindi alam ng mga anak ko. Nakakaalam lang po na may cancer, asawa ko at kapatid ko. Ayaw ko pong ipaalam sa kanila dahil ayaw ko pong ma-stress sila. Baka, kasi iniisip ko baka mamaya mauna pa yung nanay ko sa akin. So ayoko naman po mangyari yon. So ayan po, itinago ko po yan. Hindi po nila alam na may cancer ako. At ayan po, nagulat po yung mga katrabaho ko kasi syempre alam po nila na napaka-passionate ko po dun sa ginagawa ko. Kasi di ba pag gusto mo yung ginagawa mo, hindi mo siya iiwan. Dahil love mo, di ba? So ako po, nagulat sila kasi iniwan ko po yung trabaho ko. Kasi nakita ko po yung IM Worldwide. Kasi sabi ko, na ano na pala, ano, kumbaga gumanda na yung pakiramdam ko, nawala na yung, ano, yung sakit na nararamdaman ko. So, ito na yung gagawin ko. I am worldwide. So, ito nga po, dahil maganda na nga po yung mga findings sa akin, wala na silang nakikita sa akin cancer. So, sabi ko, iwan ko na yung trabaho ko. And then, ayan po, dahil iniwan ko na nga po yung trabaho ko, ayan, 2022, ayan. Kasi sabi ko po nun sa sarili ko, ang sipag ko dun sa trabaho ko, ilalagay ko dito sa IM. Kasi sabi ko, pinapayaman ko lang yung boss ko eh. Kasi po, nung nagtatrabaho ako, lagi po akong top 1 seller. Kasi po, ang mga client ko dyan ay iba't ibang lahi. Marunong po akong mag-Chinese, marunong po akong magbahasa, marunong po akong magmelayo. Ganyan po mga Pilipino flexible. 'Di ba? So, ayan po, na-awardan po tayo dito, nakakasama po lagi tayo sa top, o yan, sa top direct seller. Kasi po sinipagan ko. So, nandun po yung excitement. Pero po, mga mentors, ito po sasabihin ko sa inyo. Member po ako ng IM Worldwide. For 6 months, hindi ko po alam. Kasi ang kapatid ko po ang nagpasok sa akin. Sinabi niya, ate, ime-member kita. Sabi ko, ayaw ko. Kasi po, burnout na po ako sa networking. Marami na po akong sinalihan. Lahat na ng networking sa Pilipinas, sinalihan ko na. Even po yung mga Bitcoin, Forex, lahat po, pinasok ko yan.
Yung tutubo daw ang pera kahit walang gawin. Eh ako po risk taker talaga ako. Pero sige, go lang ako ng go. Milyon po ang nilabas ko dyan pero walang bumalik. Kaya ayaw ko na po sa networking. So ang kapatid ko, sinain up niya ako. Nagulat na lang ako, ate, workout mo na, member ka na ng IM. Nag-aalala pa po ako nun sa kanya. Sabi niya, hindi ka magsisisi kasi dito gaganda ang buhay mo. Gumanda na nga yung pakiramdam mo eh. Kasi noong time na yun po, may cancer pa po ako. So ayan po, padala po ako dito sa Singapore. Sobra po, ang bilis po na maubos na dito ng barley. Then ayan po, I'm very thankful po sa mga taong ito. Ayan po mga mentors, kindly type nga po mga mentors. Thank you mentors. Kung sino po ang nagdala sa inyo sa IM Worldwide, pasalamatan niyo po sila. Kasi po ito pong dalawang tao na to, ito po si Mentor Lizal, kapatid ko po ito. Dati rin po siyang OFW dito sa Singapore, pero nasa Pilipinas na po siya. Nag-for good na po siya. Iniwan na niya yung maganda niyang trabaho dito sa Singapore. At ito po si Mentor Ronald, dati pong boyfriend niya, pero ngayon po asawa na niya. Nag-for good na po sila sa Pilipinas. Sabay na po nilang ginagawa si IM Worldwide habang nag-aalaga ng kanilang anak. Ito pong dalawang tao na to talagang grabe po yung pagpupush nila sa akin. Una, yung sa pagtitake ng barley, kasi nga po matigas ang ulo ko. Ang kapatid ko po magtitimpla yan, iniiwan ko, hindi ko talaga iniinom. Tapos, sasabihin niyan, ate, inamin mo na talagang kahit nasa trabaho siya, lagi niya po akong nire-remind. Ako po talagang matigas ang ulo. Yun nga lang po, nung naging worse na, saka ko lang po siya ininom. Ganyan po tayo mga Pilipino, yung mga pasaway. Kapag worse na, saka pa lang gagawa ng action. Ganun po ako dati. So, ayan po mga mentors. Nung una, yung nag-resign ako, syempre parang nandun yung excitement, nandun yung hataw na hataw ako, yung excited akong gawin yung negosyo kasi nakakabenta ako ng products eh, nakakapag-DR DR ako kahit paano. Tapos yung benta ko ng product, sabi ko, ay grabe, mas malaki pa yung benta ko sa products, yung income ko, kaysa doon sa sahod ko. So sabi ko, tama yung naging decision ko na iwan ko yung aking trabaho. Pero syempre mga mentors, ito po, kasama sa proseso. Attrition. Kasi naging negative po yung family. Alam niyo yung taong inaasahan mo na susuporta sa'yo, especially yung ano mo, yung mahal mo sa buhay, asawa mo, mga anak mo. Pero napaka-negative po nila. Kasi sabi ng asawa ko, why you need to resign? If you are cancer-free, then just work. Sabi niya sa akin ganon. Sabi ko, no. Sabi kong ganon. Kasi, syempre ako, napapagod na rin ako mag-explain. Kasi, sabi ko, I'm doing this not only for myself, this one is for our family. Ganun po ako ng ganon. So, ang ginagawa niya talagang yayayain niya ako kung saan-saan, holiday dito, holiday doon. Kasi syempre malapit po kami sa Malaysia, malapit kami sa Indonesia, malapit kami sa Thailand. So yaya siya ng yaya, para bang ayaw niyang gawin ko si IM. Parang gusto niya yung oras ko, ibubuhos ko sa kanila. So yun yung pagkakamali ko. Kumbaga, umalis ako sa comfort zone ko, pero yung pinuntahan ko, comfort zone pa rin. Tapos sumasabay din yung rejection. So sabi ko, bakit walang naniniwala sa akin, mga kaibigan ko, mga katrabaho ko? Even yung BFF ko, ayaw sumali sa akin. Anong mali? Ganon. So, siyempre po, si Mentor Helen, hindi pa po ganon kalalim yung kaalaman sa IM Worldwide. Kasi siyempre, nag-uumpisa pa lang po ako noon. Then, siyempre po, nag-iimo. Alam mo yun, minsan mag-aaway kami mag-asawa. Hindi naman po yung away na sigawan talaga. Tatanungin niya sa akin. Kasi siyempre, medyo tumatagal na po. Tapos, nakikita niya minsan, yung movement ng products, mabagal na. Tapos nakikita niya ako minsan na, oh, training ka ng training, oh, where's your result? Gumagano siya sa akin. Siyempre po, hindi po siya Pilipino. Ibang lahi. Kahit paliwanag ako ng paliwanag sa kanya. Hanggang sa one day, nagalit siya sa akin kasi nagyayaya po siya puntang Malaysia. Sabi niya sa akin, I want to know how much you earn in IM Worldwide. Ito po ang sagot ni Mentor Helen. You want to know what? Weekly, monthly? No, no, no. I want monthly. I want to know. Give me the specific number. Sabi niya sa akin ganun. Tapos, tahimik lang si Mentor Helen. Sabi niya, $50? Magkano lang $50, mentors? 1,600 lang. Sabi ko, ha? Ganyan ang tingin mo kay IM? Sa isip ko lang naman yun. So sabi ko, I'm still learning. Sabi ko gano'n. Tapos, sabi ko, basta, alam mo yung, ang dami kong gusto sabihin sa kanya. Sabi ko, napapagod na ako kasi paulit-ulit. Tapos hanggang sa may sasabihin na siya sa akin na you're doing the same thing again and again but no result. You're wasting your time. Gumaganon siya sa akin tapos tatawagin niya yung helper ko. Sabi niya, linisin mo nga ato ang alik-alikabok, ang daming basura, ang dumi. Sabi ko, ha? Tinatawag mong basura yung barley ko? Eh dito nga ako gumaling. Dito nga gumanda yung pakiramdam ko.
Tapos alam mo yung nagiinit na yung ulo ko, tapos hanggang sa magtatalo na kami, hanggang sa, ano may mga mentors, may gusto kong sabihin sa kanya, nakalimutan ko yung English. Ay, kung ano bang English doon? Tapos sabi niya sa akin, what? Gaganyan lang sa akin. Tapos gaganyan na lang ako, yayakapin na lang niya ako. So, ayun, yun yung mga mentors. Grabe yung pinagdaanan natin noon. Tapos nandyan yung discouragement. Alam mo yung 6 years old kong anak, lagi niya ako sinasabi, amazing morning, Barley, always Barley, Barley, Barley. Gumaganyan siya sa akin. Tapos, why you always go out? Why you always on the meeting? Zoom, zoom, zoom. Sabi niya ganyan, nonsense. Ginaganyan niya ako. 6 years old ha. Imagine niyo yun. Paano ka bang hindi mag-iimo niyan? So talagang pinanghinaan po ako niya ng loob. At ito po mga mentors. Kung kayo po may pinagdadaanan kayo, grabe po ang pinagdaanan ni Mentor Helen. Pumasok po ako sa IIM Worldwide, pinasok ako ng kapatid ko, naka-silver package po ako. So nung nag-resign na po ako noon, nag-upgrade po ako sa platinum. Imagine niyo, kumikita ako ng dollars, wala akong 100,000 parang pang-upgrade ng platinum. Di ba, there's something wrong. Tagal-tagal ko nagtatrabaho dito, wala akong ipon. May ipon po ako pero hindi ko po siya makukuha. Kasi po dito sa Singapore, may tinatawag po kaming fund na pagdating mo ng 55 years old, pwede mo siyang ma-withdraw, yung 20%. So, ilang taon pa bago ko siya makuha. Hindi po ako makapagsabi sa asawa ko kasi syempre, o pinasok mo yan, bakit ako isasangkot mo dyan? Ayoko po ng ganun. Kasi si Mentor Helen po, hanggat kaya niyan lutasan yung problema, hindi po siya mag-aas ng any help sa other people. Ganyan po ako. So, nangutang po ako niyan sa bangko. Tapos dati po nun kasi, syempre tatrabaho ko, alam mo yung puro kaskas ng credit card kasi niisip ko may trabaho ako pero nag-resign ako, may utang ako. Alam mo, lakas ng loob, di ba? So ayan po, nabaon po tayo sa utang. Umabot po siya ng almost million. Kasi even po yung ano, yung tawag doon, yung interest, hindi ko po mabayaran. 2 days na lang po mga mentors. Maaano na po ako dito sa Singapore. Bankruptcy. Kasi pag na-bankrupt po ako, hindi po ako makaka-receive ng products from Philippines, especially po yung ating Amazing Barley. Dadaan po yun ng custom, pag-check ng pangalan nila, pag-check ng pangalan ko at nakita nilang bankruptcy, itatapon po nila yung produkto. 2 araw lang mga mentors. Hindi ka ba kabahan? At ito po mga mentors, hindi ko po iniwan si IM. Isinabay ko po ito. Kaya po naging freelancer healthcare si Mentor Helen. Kasi po, sabi ko, sige, mag-training ako dito. So, nadi-focus po tayo sa IM. Nag-freelancer caregiver ako. Nag-try po ako niyan. Ang dami ko pong puwet na nahugasan dito. Iba't ibang lahi. Para lang po mabayaran ko yung interest ng utang ko. Para lang po hindi ako mabankrupt. Kasi $19 to $26 po per hour. So sabi ko at least yung ano, yung interest mababayaran ko, hindi ako mababankrupt. Wala pong alam sa family ko, hindi alam ng asawa ko. Tapos ito po mga mentors, talagang ano, sabi ko hindi ko to pwedeng iiyak. Gagawan ko to ng solusyon. At dahil nga po yung pong mga mentors natin, Mentor Shin and Mentor Kinix, talagang grabe po yung ginagawang tulong sa amin. Ang ginawa po ni Mentor Helen, nakipagsabayan po tayo sa Facebook ads. Facebook ads po mga mentors. Imagine niyo, dahil nga po nung time na yan, yung interest na lang binabayaran ko. So, kailangan ko pa rin pong bayaran yung monthly bill ko. Kasi kung hindi ko po babayaran yan, mababankruptcy pa rin ako. So alam niyo po ang ginawa ni Mentor Helen, nag-video po ako. Talagang nung nagbi-video po ako, umiyak ako. Pero hindi ko po kailangan ipakita na umiyak ako kasi nagbi-video ako. Ang ganda ng ipapakita natin ni Barley. So kailangan, ano ka, ano ka, kumbaga yung pagsasalita mo maayos, clear siya. Pero yung dibdib ko punong-punong-puno ng ano yung sama-sama na loob ko nun sa sarili ko. Kasi sabi ko, ano ba yan? Tapos ito po, mga mentor na nag-healthcare po ako niyan. Uwi ako ng bahay. Pag uwi ko, nilalagnat ako kasi na-absorb ko po yung mga sakit ng mga inaalagaan ko. So tumingin ako sa salamin, tapos ayun po, doon po ako umiyak. Sabi ko sa sarili ko, Mentor Heli, nasa ano ka, nasa IM ka, bakit hindi mo ginagawa si IM? Hatawin mo, huwag ka mag-caregiver, iniwan mo nga ang trabaho mo. Di sana hindi ka na nag-resign. Bakit naghuhugas ka ng puwet ng iba't ibang mga tao? So kinakausap ko po yung sarili ko, nasa banyo ako, nakaharap ako sa salamin. So nung time na yun, nag-pray po ako. So iniwan ko na po yung pagiging healthcare ko. At ayan po, hataw na naman ang Mentor Helen nyo.
Ito po yung ginawa ko. Kasi po dito sa Singapore, talagang gusto kong mag-offline, pero sabi ko kulang pa yung knowledge ko eh. So ano bang dapat kong gawin? So ang ginawa ko po mga mentors, inaral ko iba't ibang IBP, iba't ibang closing. Kasi wala po akong mentor dito eh, 001 ako. Nag-iisa lang po ako dito sa Singapore. Ang ginawa ko po yung mga IBP, sinulat ko po siya word by word. Iba't ibang mga mentor na nag-IBP, iba't ibang mga mentor na nagko-closing. Talagang minaster ko po siya. Hanggang sa nanilakasan ko na po yung loob ko, lumalabas na po ako nun. Kasi yung po mga nakakausap ko sa ads, kailangan nila makita ko ng face-to-face, explain ko sa kanilang negosyo. At ayan po, from copper to jade package, nakakapag-OTS po tayo. Kahit po ako sa sarili ko, hindi ako makapaniwala na kaya ko pala. Kailangan ko lang pala ma-overcome yung takot na nararamdaman ko. Kasi wala akong mentor dito eh, nag-iisa ako eh. Wala akong masasandigan. Hindi naman po pwedeng tatawagin ko sila palagi. Magsusum, eh yung mga tao gusto nila face to face. Di ba? So ako lang talaga. So marami po ako naging OTS dito, hindi ko na lang po siya nilagay. At ayan po, dahil ginawa na po talaga natin si IM, ayan nakakasama na po tayo dyan sa ano, sa Dream Team, nare-recognize po tayo. Dito din po, ayan, yan po, ito po yun. At yan, nakuha na po natin yung ano, yung Give Me Five, just for you, hindi na po ito updated, nadagdagan na po ito. At ito na po, ang mga taong naniwala sa akin, ay hindi ko pala siya na-update. Meron po ditong OFW from Singapore, from USA. Hindi po namin sila kilala, hindi ko po siya kilala. Naniwala at nagtiwala kasi dito sa business na ginagawa natin, di ba? Mas maraming magtitiwala sa atin na hindi natin kakilala. Ito po si Mentor Noel from Cebu. Nakakasama po sila. At ayan po, yung ayaw ko pong ginagawa, nagagawa ko na po ngayon. Kasi ayaw ko pong kumausap ng tao. Influencer po ako, kaya lang sabi ko, ala, so parang hindi ako sanay. Gusto ko sa harapan. So, kailangan po nating gawin. Di ba sabi nga, yung ayaw mong gawin, kailangan mong gawin para maging habit mo, para makasanayan mo. Kasi yun ang kailangan. So, yun po ang ginawa ni Mentor Helen. So, ayan po, under po ng ating organization, may mga tao na rin pong kumikita, hindi ko na lang po na-update yung iba. Then, ayan po, under our organization po, mayroon na rin pong Sapphire. Ito po si Mentor Sophia from Germany at ito pong si Mentor Mindy from Mindanao. At meron na din po tayong isang car achiever under our organization. At ayan po mga mentors, dati po, ayan, sa kanila ko lang po nakikita yan, kina mentor dyan, yung mga income nila. Sabi ko, pwede ko kaya itong makuha 1 week? Imagine niyo nakuha ko 62,250 1 week habang nag-aalaga ng apo, habang nagbabantay ng anak, nag-aasikaso sa school. Sabi ko, posible pala. Kailangan mo lang tulungan yung sarili mo at tulungan mo yung under ng organization mo. Kasi ang tunay na successful, yung may nadadala ka sa taas, hindi lang ikaw. Agree ba kayo mga mentors? Doon ko po talaga napatunayan. At ito po mga mentors, alam niyo po, ang tagal ko sa Singapore, wala akong ganyang ipon. Kung i-convert ko po yan sa dollar, magkano din po? Nasa 4,000 to 5,000 SGD. Pero hindi ko po siya wini-withdraw kasi hindi ko pa kailangan. Darating po yung point na yun mga mentors. Kasi lumalim na po yung aking kaalaman sa IM World. Saka a-attend ko ng trainings lahat. Talagang nag-sink in po sa utak ko. Hanggang sa, alam mo yon, natututunan mo na yung mga bagay na dapat mong gawin. Yung sa pag-share ng ano, yung business natin. At ayan po, nadadagdagan siya. Di ba ang sarap? Sabi ko, grabe. Nung nagtatrabaho ko, wala akong ganyang ipon. Tapos, meron akong ganyan. Tapos, meron pa ako ditong dollars. Kasi nakakabenta tayo eh. Pero yun po mga mentos, talagang iniwan ko yung comfort zone ko. Nag-decide ako na mag-focus ako sa IM Worldwide. Di ba? So, ayan po, oh, ang sarap. Uuwi ka ng Pilipinas, imimit mo yung mga taong same mission, same vision. Nakapaligid sa iyo yung mga taong positive na tao na ang pinag-uusapan pangarap, ang pinag-uusapan baguhan ng buhay. Di ba? Hindi po yung dating si Mentor Helen kasi po si Mentor Helen ay gimmickera. Laman ng Kobe Grill, laman ng kung ano-ano. Pero di ba nabago? Kasi yung mindset natin dito mababago. Bago ka maging successful, kailangan ikaw muna ang babaguhin. The way you think, the way you respond, paano ka mag-accept. Ganun po ang nangyari sa akin. Kasi syempre ako po, marami akong pinagdaanan sa buhay ko kaya ako naging dominante. Kaya po ako naging matapang. Kasi syempre meron po tayong tinatawag na weakness.
Meron po din tayong tinatawag na strength. Di ba, ginamit ko po yun dito sa negosyo natin. So kung tayo po, kayo po, mga mentors na nandito, kung meron po kayong weakness or strength, gamitin po natin yan. Di ba? So ito po mga mentors, oh, every event umuwi ako. Alam niyo po mga mentors na nandito ako, nung time na yan na nagtatrabaho ako, umuwi ako sa Pilipinas every 2 years. Bakit? Wala akong ipon eh. Magtatabi muna ako ng $50 every month para at least after 2 years, o pag naipon, eh, minsan nababawasan pa. At least may pambili ako ng KitKat at Toblerone pag uwi. Di ba? Hmm. Tapos uwi ako niya. Pero alam niyo na nandito ako kay IM every 6 months. Nakakauwi ako. Kaya po natin umuwi ng every 3 months. Kahit po monthly, kayang-kaya na. Because of IM. Di ba kung meron po ditong OFW, hatawin po natin. Kasi sobrang ganda po ng compensation ni IM. Sobrang ganda ng ating negosyo. Kailangan lang buksan natin yung isipan natin. Sabayan natin ng ng sipag at gamitin natin yung deepest why natin. Bakit kailangan natin magsipag? Diba? Ito po mga mentors, oh. Umuwi ako ng MVP recognition. Ito yung, I think, ditong January. Hindi po ako nakakaakyat ng entablado. Nung high school lang, kukuha ng diploma. Eh dito, hindi lang isa, 7. Di ba ang sarap? Aakyat ka, papalakpakan ka, ang laki ng monitor. Helen Biscotcho. O, di ba ang sarap? Sa tanang buhay ko, mga mentos, di ko na-experience yan. Sa trabaho nga, sabi lang sa'yo, good job. Okay, hataw ulit. Pero walang incentive. Eh dito, grabe. Uy, ito nga sa namin, bumili na talaga ako ng yung mirror na apalador, kalagay doon. No? Nung nakikita na ng asawa ko, sabi niya sa akin, wow, like that one na. Singaporean kasi. O, di ba? O. Tapos ayan po, yung pong mga mentors ko dito, hindi lang nakasama yung iba kasi may trabaho sila. Alam niyo, kakapanood nila lang, napapanood lang nila sa live at nakikita lang nila sa Zoom, pero nakita nila ng personal, especially Mentor May. Dinala ko sila sa Marina Bay Sands. At nakatulog pa ako ng isang gabi kasama ni Mentor Patsy, ni Mentor Shane. O, di ba? Ang sarap. At least parang may incentive na rin ako, di ba? Kasi na-meet ko sila, tapos kain kami sa labas. Tapos sinopres, nakita ko pa. Alam mo yung kilig? Nakita ko ng artista. Yes, may kilig. Pero pag sila nakita ko, grabe. Sabi ko, grabe itong mga tao. Tapos nakakwentuhan mo. Ang daming sinishare sa'yo. Sabi ko, iba yung spark. Grabe kakaiba. Pati yung mga taong naniwala sa'yo na dinala mo doon, iba yung naramdaman. Sabi nila, grabe pala yung impact pag nakita mo sila sa personal. Diba? Tapos ito po, recently, init. O diba kakauwi ko lang ng January, ulit ng June. Oh, see you po mga mentor sa October. O diba? Oh, uwi na naman tayo ng Pilipinas. Oh, may pa-sleep pa dyan, pa. Siyempre, di tayo papakabog. Maraming maganda dyan. Dapat maganda rin tayo, di ba? Oh, hindi tayo papakabog. O, di ba? So, ayan, namimit natin yung mga top mentors kasama yung mga leader natin. Leaders. O, di ba? Kasi ito po mga mentors. Eksakto kasi birthday ng nanay ko, June 6. Eh, di ba June 8 yung ulit natin. Alam mo yung dati nadadala ko lang siya sa Jollibee, McDonald's, or KFC. Pero dito, nadadala natin siya sa podium. Buffet. Alam mo yung, walang problema sa'yo kahit magbitaw ka ng 12,000. Okay lang. May income ka eh. Magkakukurot ka lang ng konti. Alam mo, makita mo yung kaligayahan ng nanay mo na hindi mababayaran. Kasi nag-iisa na lang siya nating magulang eh. Kumbaga, ibigay natin yung the best para sa kanya. Kasi kung hindi natin hatawin si IN, kung kontento lang tayo kung anong income natin, paano natin mabibigay yung wants nila? Pwede yung needs, yung wants. Yung tipong hindi mo natitingnan yung kabilang side kasi may presyo. Yes, I talk to you later. Yung anak ko. Tapos, di ba nabibigay mo? Di ba nare-regaluhan mo ng magandang telepono, magandang sapatos, nasusuotan mo ng magandang damit. Yung nanay ko matanda na yan eh. Ilang taon na lang ilalagay niya sa buhay. So, ibigay natin yung the best para sa kanila. Pero paano mangyayari yun? Hatawin natin si IM. Di ba? So, ito po mga mentors, former OFW, pero ngayon, full-time sa IM Worldwide. O, di ba? Umuwi ng Pilipinas, naka-OTS pa ng Jade. Hmm. O, di ba? Sabi niya, magkakaper daw siya. Sige, I meet you in the office. Ginaganyan ko siya. Ano po siya, manager po siya sa Accenture, kung familiar po kayo. Ginagawa niyang part-time si IM Worldwide.
O, di ba? Dati po, uwi ako ng Pilipinas. Ah, sige, gimik dito, swimming doon, inom dito, inom dyan. Ay, bahala na yung pag-uwi, walwal, walang pera. Trabaho ulit. Pero dito, nasa Pilipinas, wala akong iniintinding report. Di ba? Kasi may hawak po akong shop dito sa Singapore. Kailangan ko mag-report. Kahit nasa Pilipinas ako, kailangan ko mag-update everyday. Kailangan ko umattend ng Zoom meeting. Pero, alam mo yun, sino nagbe-benefits company? Eh, dito sino magbe-benefits? Ikaw, kasi you are the boss. Di ba? Pwede kang kumita, depende sa'yo kung magkano gusto mo. Eh sa trabaho, fix. Di ba? Eh dito sa IM, grabe, baguhan ng buhay. Tapos hindi lang, yun, marami ka pang tao matutulungan, ang dami mong matatouch na buhay. Hindi lang yun eh, yung matulungan sila sa Barley. Because of Barley, gumanda yung pakiramdam nila. Kasi ganun nangyari sa akin. Di ba? Oh. O ayan, makakasama tayo international. Ito po sa MVP pa lang po ito. Tapos nakakapasok tayo international. Dati pangarap ko lang to. Number 18. Out of how many thousand distributor nakakapasok tayo. Di ba? O January 2024, hindi ko pa pala na-update yung iba. March 2024, pasok pa rin tayo. Nag-iisa, Singapore. Di ba? Ito pinapangarap ko lang to dati. Nakakapasok tayo. Ibig sabihin may grupo. So ito, June 2024 recognition. Top 1 tayo sa international. Nakapasok tayo sa wholesaler, sa MVP dito, top 2. Tapos top direct seller, number 1 tayo. Kasi masipag tayo magbenta. Di ba? Kasi tao na lumalapit eh. Sobrang ganda ng produkto natin eh. No hard selling. Kasi ang sapatos, hindi ka naman bibili ng sapatos ano eh, every 2 weeks eh. Eh ang produkto natin, consumable, mabilis maubos, ang daming natutulungan. O pipili ako ng barley, dalhin ko dito sa Singapore o ipadala ko via DHL. Kasi sila na yung lumalapit eh. O ito po mga mentors, gusto ko pong emphasize ito sa inyo. Dapat walang excuses. Kasi mga mentor, ito yung time na wala na po akong helper, nag-for good na po siya. Si Mentor Helen po ay multitasking. Nagpapak po ako ng barley habang nag-aalaga ng apo. Kaya wala kang reason sabihin na busy ako, may alaga akong apo. Mga mentors, may nakasalang pa po ako niya, nagluluto pa ako. O di ba? Tapos mamaya may tatawag sa'yo, may mag-i-English, may magtatagalo, I want barley, where are you? Ganyan, ganyan. O, tatakbo po po ako sa may papuntang MRT, kailangan ko ihatid yung barley, tapos mamaya may papa-EBP, may papa-closing. No excuses. Di ba kasi ginagawa mo to eh? Sacrifice muna. Hindi naman habang buhay, di ba? So kailangan maintindihan natin na kailangan wag natin sasayangin yung oras na hindi natin ginagawa si IF. Wag natin sayangin yung bawat segundo. Kung ikaw part-time ka, okay lang yan. Basta full-time by heart ka. Ang i-priority mo si IM mo. Huwag kang tumulad sa akin na iniwan ko yung trabaho ko pero alam mo yun, nag-happy-happy ako kasi na-miss ko yung ano yung freedom. Pero yung freedom na yun, nawala ako sa IM. Hindi ko siya masyado naasikaso. Pero ngayon, kumbaga lesson learned sa akin, humataw ako. Pero recently lang. O diba? So ayan, ang restocking ang dami. Diba? Ang bilis po niyan maubos dito, mentors. Alam niyo po ba dito ang barley, grabe. Parang hinihigop. Diba? So ayan, ito dating negative, o di ba? Kasi dati mga mentors, kapag may darating ako ditong products, minsan papadala ako mga 600 boxes, walang tumutulong sa akin mag-repack, ako lang. Sasabihin ng asawa ko, wow, so many ah. Can finish me, gaganyan siya sa akin. Gagawin ko yan mga mentors. Umpisa ako ng 10, matatapos ako umaga na. Hindi na ako matutulog kasi magluluto na ako, mag-aasikaso na ako sa anak ko, maglilinis na ako, maglalaba na ako. Habang naglalaba ako, nagsasagot ako ng inquiry. O, pagka may mag-order ng barley, ipopost ko si washing machine, takbo ako doon, takbo dito. Kasi, ano eh, kumbaga naging passionate ako sa ginagawa ko eh. Nag-focus na ako eh. Ito na yung gagawin ko eh. No turning back na. Ayoko nang gawin yung maging healthcare. Ayoko na magtrabaho. Ito, tatrabahuin ko to kasi ako yung boss. Kasi ano eh, kumbaga talaga in-engage ko na talaga yung sarili ko. So yan, tinutulungan na niya ako, even yung mga anak ko. Excited na sila. Dati hindi. Halos 1 taon yun mga mentors. Kasi wala pa sila nakikita resulta sa akin. Di ba? So, ayan, no? Mga mentors, kindly type nga po. Law of attraction. Ayan. Thank you so much, mentors. Ito po, mga mentors, minanifest ko lang po ito. Ay, bumalik.
Pagitang mentor. Ayan po, mentors, alam niyo ba? Hindi pa po ako niyan sapphire. Ito po si Mentor Helen Pilinguera. Nag-print po ako niya, nag-grab lang ako ng ano, nag-grab lang ako niya, tapos in-insert ko lang yung picture ko, tabi-tabingi pa nga yan eh. So sabi ng sister ko, ako na nga ang gagawa. So ginawa po ng sister ko yan. Sabi niya, sige, gusto ko kasing magsapphire. Pero sa isip ko, tatrabahuhin ko to kasi ito yung gusto kong mangyari sa akin eh. Di ba? Ito po, lahat po ito. Pinangarap ko lang to. Sabi ko gagawin ko to. Makukuha ko to. Pero mga mentors, ito po yung good news. Nangyari po siya. Siyempre po tayo, pag nagdadasal po tayo, kailangan bigyan po siya natin ng action. Ganun po yung ginawa ni Mentor Helen. At yung income na pinapangarap ko, sabi ko sa sarili ko, yung kung anong magkano yung sahod ko doon sa trabaho, makukuha ko dito sa IM. Nakuha ko po mga mentors, sagot lang po. Di ba? Ibig sabihin yung numbers na yan na yung ikaw. Yun na yung knowledge and skills mo. Yun na yung naintindihan mo na yung negosyo. Yun na yung unti-unti mo na nakukuha yung pangarap mo. 1 week income ulit, almost 66,000. Tapos ito po mga mentors. Tingnan nyo po ito mga mentors. I-compare nyo po sa May 2023, yung income ko, 4,550. Pero noong 2024, yan na po siya. Kasi doon ko na po naintindihan na kailangan kong i-focus si IM. Kailangan kong gawin. Kailangan kong tulungan yung mga taong naniwala at nagtiwala sa akin. Kailangan kong aralin yung negosyo. Yung po yung nag-sink in talaga sa utak ko. Ay. At ayan po mga mentors, di ba? Ito po actually 1 day lang po ito eh, nakuha ko po to. Di ba? Pabilis siya ng pabilis. Kasi yung ginagawa mong negosyo, lumalalim ka na. School ba? Saglit lang. Anak ko. Ayan po mga mentor, ibig sabihin lumalalim na yung pagkakaintindi mo sa negosyo. Di ba? Ito po mga mentors, umuwi ako ng June. Nag-pay off ako ng 298,940. 6 days na ako sa Pilipinas. Kaya bang ubusin? Hindi, di ba? Ito yung birthday ng nanay ko. Di ba? Wala pa po itong 1 month na income. Almost 2 weeks lang. Hindi ko po ito kayang kitain sa pagtatrabaho ko. Kahit sa healthcare ko, kahit 24 hours ako magtrabaho. Kasama ko yung anak ko, kasama ko yung apo ko. O, di ba? Nasa bahay. O, ito po mga mentors. O, May 20, na-hit ko po yung 800K. After 9 days, na-hit ko po yung 900K. Di ba pabilis na lang pabilis? And after 1 month, na-hit po natin yung million. Di ba? Pinapangarap ko lang to mga mentors. Siyempre, sinabayan natin ng action. Sinabayan ng dasal. Siyempre, kikilos tayo. Whatever it takes. Di ba? Hindi pwedeng I try my best. No. Whatever it takes. At ayan, mentors. Di ba? Nasa 16, 17 lang ako. Oh, top 2 na. Mentor Helen, Singapore. Di ba? Pumasok tayo top 2. Si Mentor Pitch pa nag-send sa akin ito. Di ba? Sabi ko, nasan ako? Eh, dito ako nakatingin sa baba. Eh, wala naman ako dito ay. Ay, ari pala. Nalabas yung pagiging Batanggenya ko. Aba, akalain may number 2 eh. Oh. Alam mo yung proud na proud sa'yo yung mga members mo dito. Lagi ko sinasabi sa kanila, wala ako dito kung wala kayo. Pero gusto ko sa susunod kasama ko na kayo. Di ba? Ito po mga mentors, dahil ang produkto natin sobrang ganda. Tested and proven. Maraming talagang tumatangkilik. At alam nyo ba, si Mentor Helen nag-generate ng sales 3.8 million from the beginning. Ito na po yung na-accumulate nating sales. Di ba? Neto po yan mga mentors. O babalik pa ba tayo sa trabaho? Ito po mga mentors, hindi ko po ito pinapakita para ipagyabang. Gusto ko po ito
ipakita sa inyo para ma-inspire kayo. Kung nagawa ni Mentor Helen, kaya nyo rin pong gawin. Kasi dati po, nag-focus po ako sa retailing. Pero nung naintindihan ko na, sinabi sa akin ni Mentor Pitch, Mens, maganda yung ginagawa mo. Kaya lang active income pa rin yun. Mag-focus ka sa building, marami kang leaders. So nag-focus po ako sa leaders, kaya kumita rin po tayo. At sumabay pa po yung retailing. Di ba? So ayan po, oh, di ba? Kumita ka na, nagka-iPad ka pa, may cash ka pa, eh di wow. Ang sarap. O di ba? Sulit yung pagod, yung sakripisyo. Kasi deserve mo. Ito na yung pinagpaguran mo, ito yung iyak mo, ito yung puyat mo, yung pagod mo. O di ba? O di ko pa nakuha yung iPad, nasa Pilipinas sa October pa pag-uwi ko. O di ba? Sarap. Sabi ko, eh, ang dami kong, sabi ko, ilan ang telepono ko, ilan ang iPad ko, may iMac ako, may laptop ako. Alam mo yung, sabi ko, grabe. Grabe sigat kumilos. Diba? O ito, oh. Ito na po yung mga international natin na ano, mga leaders. Singapore, USA, Germany, Philippines, Canada, Hong Kong. Meron na rin po tayong Portugal na parating. Pilipinas po, Luzon, Visayas, and Mindanao. Diba? Dati ako lang. Nag-resign nga po ako, isa lang downline ko, o diba, ang lakas ng loob. Kasi sabi ko may IM eh, bakit gagawin ko to eh. At least yung mga nagawa ko po recently, naging lesson learned sa akin. Di ba? O, ayan po mga mentors. Ito na, Team Singapore. Team Gravity Worldwide. Grabe yung mga mentors, bumababa po ng Singapore. Si Mentor Kinix nag-stay po dito ng 21 days. Kaya po lalong lumaki yung grupo natin dito sa Singapore. Di ba? Puro po Jade yan, mga mens. Di ba? Dati na-OOTS ko lang copper, pero ngayon nakakapag-OTS tayo, Jade na. Ibig sabihin, yung kaalaman natin, nasa Jade na. Di ba? O, ayan po. Ito po mga mentors. Oh. 3 months, kumita tayo. Ayan o, 500,000 na higit. 12,000 SGD. O, di ba? Nabayaran ang utang. O, goodbye utang. Kasi dati mga mentors, kapag may tatawag sa akin, kasi alam kong bangko, ikinakancel ko. Kasi takot ako eh. Tapos ang daming sulat na dumarating dito hanggang sa dumating na talaga yung sulat na dito na mismo sa bahay. Sabi ko sa helper ko, wag mong papakita sa asawa ko, itago mo. Hanggang sa kumapal na po siya, ang dami na po niyan. Kasi mababangkrap na nga po ako. But because of IM, nabayaran. Di ba? Oh, ito pa mga mentors. Oh, di ba? Yung dating diskrasyada, single mom. Ano yung buhay, mahirap. Lagi nakasangla ATM. Ito po yung dati kong anak, mukhang gusgusin. Pero ito na po sila ngayon. Ah, o, di ba? Parang kapatid ko lang. Pak! O, di ba? Pinangarap ko lang to, Mins. Kasi ang mga anak ko nasa Pilipinas, pero mga mentors, nandito na po sila sa Singapore. At Singapore citizen na po sila nila. Pinag-pray ko lang po yan. Minanifest ko lang yan. Inattract ko lang yan. Kaya mga mentors, huwag kang matakot mag-manifest. Huwag kang matakot mag-ano, mangarap. Tuloy-tuloy mo lang. Kasi ibibigay at ibibigay sa iyo yan ni God. At ito po yung pinapangarap ko. Sabi ko sa sarili ko, sana may tumanggap sa akin kahit single mom ako. Binigay ni God. 2 anak ko. Nakakuha ako binata. Ang bait. Tinanggap yung anak ko. Pinakasalan ako. Tinuring ako talagang, ano mo yung, minahal talaga ako ng buong buo. Diba? O yan, my dream wedding. O, ito na po yung aking family. O, diba? I'm a Muslim po mga mens kasi ang husband ko po ay Singaporean. Muslim po siya. So I convert na po ng 20 years. Diba? Ito na po yung aking family. At yun po mga mentos, diba? Hindi na nga po ako nagkaanak. Kasi natanggalan na po ako ng matres. Naoperahan na po ako kasi may cancer nga. Pero sabi ko kay God, God, bigyan mo ako ng babae. Binigyan ako ng apong babae. O, diba? Oh, diba? Kailangan lang yung faith natin. Binigay ni God yung apo kong babae. O di ba ngayon po, 1 year old and a half na siya. O di ba today I close the door to my past. Open the door to my future. Take deep breath, step through and start a new chapter in my life. Nag-start lang po ako mga mentos. Sobra pong dilim ng pinagdaanan ko, pero kumapit lang po ako kay God. Di ba? Somebody reminded me that I should never give up hope.
Somebody reminded me to never let nothing break my spirit and I should never ever give up on my dream. Yun po yung ginawa ni Mentor Helen. So I just want to take this time to thank God for bringing this opportunity in my life. Thank you. I am worldwide. My thoughts got real dark. But then somebody reminded me have positive thoughts because of my thoughts become my reality. Lahat po na nasa utak ko nangyari, nagkatotoo. Di ba kasi po ako, marami po akong galit sa puso ko, doon sa tatay na naging anak ko. Alam niyo po ang ginawa ko? Kasi sabi nga po, huwag kang magtatanim ng galit, hindi ka magiging successful. Ang ginawa po ni Mentor Helen, pinaanod po sa dagat, pinadala sa hangin. Hanggang sa naging peaceful na po ako. Peace of mind. So ayan po mga mentors, wala pong katapusan. O, di ba? Nag-a-ads po tayo. Grabe po yung ads ko dito sa Singapore. Every week, nakaka-just for you tayo. Give me 5. But sad to say, alam niyo po bang pioneer ako sa Facebook? Na max out na po yung ano ko, 5,000 na po yung friend ko, di na nga po ako makapag-accept, di na rin po ako makapag-add. Alam niyo yun, nahack yung Facebook ko. Yan, going to 1 year na this coming October. Pero si Mentor Helen, yes, nalungkot. Pero sabi ko sa sarili ko, nagka-cancer nga ako. Nalampasan ko nga eh. Ang dami ng pagsubok na dumating sa buhay ko, nalampasan ko. Ito pa, Facebook lang yan. Let go and let God. Gawa uli ng Facebook. Yes, malungkot kasi syempre, andun yung mga leads ko, nandun yung mga prospect ko, andun yung mga nag-pay in, nandun yung mga, alam mo yun, yung may mga nag-deposit, hindi ko na sila mahanap kasi balik-baliktad yung pangalan, yung iba nahanap ako, yung iba hindi. Pero okay lang. Gawa uli ng Facebook, gawa uli ng ads, kaya lang iba ng pangalan. O, di ba? So, ito po mga mentors. After that, kasi po naka-platinum package ako. Pero di ba napakabait ng BODs natin? Nagbigay sila ng 3 days chance para makapag-upgrade ng Jade. And finally, nakapag-Jade na po tayo. At yung pong pinang-upgrade ko, mga mentors, hindi ko na po inutang sa bangko kasi may pera tayo. Galing na kay IM. Di ba, hindi ko na siya nilong, hindi ko na ginamitan ng credit card. Cash na natin siyang binayaran. O, di ba? So, ito po mga mentors. Huwag mong tingnan ang wala sa'yo. Tingnan mo kung anong meron. Kung ikaw pinanghinaan ka ng loob, iniisip mo na, ano ba naman itong ginagawa ko sa IM, wala akong nakikita. Okay lang yan. Nasa proseso ka. Ibig sabihin, piniprepare ka sa magandang parte. Tingnan mo kung anong meron ka. Ano bang meron ka? Pasalamat tayo. Be grateful na kay IM Worldwide. Kayong iba nga, walang pang joy. Ikaw nandito ka na. Baka nga naka-J package ka na eh. Baka nga naka-elite ka na eh. Ibinigay na ito ni God sa'yo. Ibig sabihin, panalo ka na. Diba? So, ayan po mga mentors, patapos na rin po ako. And ayan, hintayin nyo na lang po, coming soon, result in Singapore. Malapit na po. May naayos na lang. Mukhang ako yata po yung kauna-una dito sa Singapore. Diba? So, ayan po mga mentors, sa hindi po nakakapalo sa akin. Ayan, you can follow me. You can add me in my Facebook kasi kukunti pa rin yung friend ko kasi nga po na aking Facebook ko. Yan, top 1 mentor in Singapore, Helen Biscocho. Yan, ayan po mga mentors. I hope may na-impart po ako sa inyo, may natutunan kayo sa akin na pwede niyong i-apply sa negosyong ginagawa po natin. Yan, maraming pong salamat sa pakikinig sa akin. So yan po, back to you po, mentors. Ayan po, with that po, I am Helen Biscocho and I am worldwide. Ayan, thank you so much po, Mentor Helen. No? So, grabe, nakaka-inspire po yung story po ninyo. At sabi ko kanina, parang sobrang ang bata pa ni Mentor Helen kasi parang hindi halata na 45 years old. Sabi ko mga po kanina sa isip ko, ano kayo, dalaga pa ba to si Mentor Helen? Baka pwede pang joke lang po. So grabe no, nakaka-inspire po yung story po ni Mentor Helen at kung makikita po niyo yung buhay po niya kanina no, o grabe ang dami po niyang pinagdaanan pero after yung pong pinagdaanan po niya no, mayroon pa po siyang courage na ipagpatuloy po yung ating business. So dapat ganoon din po yung yung ating spirit as fighting spirit no, ganun po kay Mentor Helen po. Kasi kumbaga, 'di ba? Sabi nga po niya sa last part niya, yun po yung tumatak sa akin, na wag mong tingnan yung wala ka, dapat tingnan mo kung anong meron ka. And kumbaga realization ko rin, kung ano yung meron kayo, yung pagyabungin mo. Ayan. So mga mentors, no, okay lang ba magpasalamat tayo kay Mentor Helen, no? Please type thank you so much, Mentor Helen, no? Ayan, sa napaka inspiring at talaga namang siksik, liglig at umaapaw na na wisdom mula sa kanya, no?
So ayan mga mentors, no? Ayan. So mga mentors, ayan, Helen, meron po kaming prepare po sa inyo na ano, na certificate ano po. So ayan. So thank you so much po Mentor Helen. Ano po, so certificate of appreciation po. This certificate is proudly presented to Helen Biscocho, no, for sharing your I am journey and imparting wisdom and expertise. We are delighted to give this certificate to you as a token of appreciation from Team Dynasty Worldwide, founder Jobert Monteliano. Ayan, thank you so much po, Mentor. Mentor Helen. Pero okay lang po ba, bago po namin kayo pakawalan, is offeran po namin kayo ng prayer po, ano po, para at least po, ano po, no? Ayan. So, mga mentors, ano, ipag-pray po natin si Mentor Helen, no? So, aming Diyos, dakilang Ama Panginoon, maraming maraming salamat, Panginoon, sa gabi na ito, Panginoon. Pinupuri po namin kayo, Panginoon, pinapasalamatan po, tinadakila, Panginoon, sa buhay po namin, Panginoon. Lord, maraming maraming salamat, Panginoon, sa buhay po ni Mentor Helen, Panginoon. Tunay nga, O Diyos, na napakabuti niyo po sa kanya, Panginoon, Lord. And Panginoon, maraming maraming salamat, Panginoon, sapagkat, kumbaga, naging speaker po namin siya sa gabing ito, Panginoon. Marami po kaming natutunan and na-realize din po upon doing this business, Panginoon. Lord, sa mga participant po namin, Panginoon, na nandito, Panginoon, patuloy niyo pong magpalain, Panginoon, kayo din, Panginoon. I-bless niyo rin po, Panginoon, ang pamilya, Panginoon, ni Mentor Helen, Panginoon. Ingatan niyo po palagi siya, Panginoon. At kung ano po yung desire ng kanyang puso, Panginoon, kayo po ang patuloy na magkaloob, Panginoon. Lord, sa mga participant po namin, Panginoon, na narito, Panginoon, Lord, nawa, Panginoon, yung mga mensahe, yung mga word of wisdom, Panginoon, ni Mentor Helen, Panginoon, magstay po sa aming mga heart at magamit po namin, ma-apply po namin po dito sa business na aming ginagawa, Panginoon. Lord, wala po kaming ibang itataas at pararangalan, Panginoon, sa paggabing ito, kundi kayo lamang, Panginoon. Kaya, Panginoon, sa iyo lamang, Panginoon, ang pinakamataas na papurit, pagsambat, pagdakila sa pangalan na aming Diyos. Amen. Thank you so much, Mentor Helen. Picture Thank you tayo, po sa inyo pong mentors. time. Picture po pala tayo. Oo, unahin ko si Mentor Helen. Wait lang. Grabe, Mentor Helen. Nakaka-inspire ang inyong story. Grabe, no? Mga mentors, na-inspire ba kayo? Kasi ako sobrang na-inspire sa naging story ni Mentor Helen. Okay, so Mentor Helen, big time sign muna. Okay, ikaw muna. In 1, 2, smile. 1, 2, 3. Alright. Gallery tayo mga mentors. Please open your camera and big time sign tayo lahat. Okay, in 1, in 2, and in 3. Alright, maraming maraming salamat. Back to you, Mentor Lawrence. Ayan, thank you so much po sa mga participant po natin na naumaten ngayon sa Zoom meeting natin. So, ayan, mga mentors. So, mga mentors, may natutunan ba o may mga natutunan? Ayan, so, okay lang ba mga mentors? Please, type the comment below, no? Kung ano yung inyo pong natutunan dun po sa sharing ni Mentor Helen ngayong gabi, no? Para talaga namang natutunan po ninyo or kung may na-absorb po kayo dun po sa natutunan po ni Mentor Helen, no? Magbabasa po tayo ng ano ng comment. Melody, don't give up. Ayan. Sipag. Yun, no? So, bago tayo mga mentors, no? Marami, pero hindi ko na nabasa, no? No turning back. Sir Kevin, no? Kita pa talaga tuloy-tuloy lang, ano, kahit ano yung pinagdaraanan natin sa buhay, no? Dapat keep going, no? Mga mentors, no? So, bago tayo mag-end, no? Wag muna po kayong aalis kasi magkakaroon po muna tayo ng bamboo natin or meeting after meeting, mga mentors. So, bakit po natin ito ginagawa, mga mentors? Kasi dito po nagsimula yung ating mga top mentors. Okay, mga mentors. Tsaka mga mentors, ang purpose din ng ating mga yon is